Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan. Ito po mga tambay, umpisa na po natin ang ating kukumentuhan. Ito pong napakahusay na senadora, mga tambay, na akala mo po hindi na po siya magkakaproblema sa kanyang pagiging senadora. At ito po ay napakagaling po nito, lalo-lalo po sa mga testigo at ebidensya daw. Pero ngayon, siya po ngayon naharap sa hot seat. Nasa hot seat po siya dahil sinampahan po siya ng mga abogado ng ethics complaint po sa Senado para po sa sinasabing dapat na po itong parusahan o masibak dahil sa mga pinaggagawa nito sa napakatagal na panahon. Sinampahan po ng ethics complaint ng 3 abogado po. Pinangungunahan po nila Ferdinand Topacio, sila attorney, at si Manuelito Luna at si Jacinto o si Jing Paras, mga katambay. Ito po mga abogado. Pakinggan po natin ang mga abogado, mga katambay. At syempre po, may sagot din po dyan ng Senadora Risa Hontiveros. Unahin po muna natin sila Topacio, sila attorney Topacio. Parating ginagamit ngayon na salita accountability. So parating sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, the Vice President should be accountable. But dapat naman kung may offenses ka rin, allegations of offenses, you are also accountable. So today, dito po kami, together with myself, former Congressman Jing Paras, my good friend, Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Manuel Luna, we are filing a case for disorderly conduct of Senator Risa Hontiveros with the Committee on Ethics. Section 16, paragraph 3, yun po ang ating basehan dito sa aming ethics complaint against Senator Risa Hontiveros. So, as explained by former Congressman Tito Paras, kaming tatlo ang complainants dito. Ito po yung specific provision. No? Each house may determine the rules of its procedures, punish its members from disorderly behavior, and with the concurrence of 2/3 of all members, suspend or expel a member. A penalty of suspension when imposed shall not exceed 60 days. Narinig nyo na yung statement nung si alias Rene. No? Itong si alias Rene, nagsabi siya na binayaran daw siya ng 1 million ni Senator Risa Hontiveros through her underlings to testify. Prior to that, nag-testify siya kasi she was asked to testify with some consideration. Statement si Senator Hontiveros na harassment ito at mag-concentrate na lang sa mga importanteng bagay. I would like to tell Senator Risa, ma'am, importante din po to preserve the integrity, the probity, and the reputation of the upper chamber as the chamber that is supposed to be composed of elder statesmen. Hindi po pwede yung upper chamber ay may mga tao na nagbabayad, nagtatamper, nag-iimpluwensya at nangingid na po ng mga testigo. Importante din po to. This is equally important as the inquiries that you are undertaking right now. Okay. So huwag niyo po sabihin harassment po ito. Tugunan niyo na lang sapagkat may pruweba po kami. Tama naman si Hontiveros. Yan po mga tambay, may mga pruweba po. Sila Attorney Topacio, sila Attorney Jing Paras at si Attorney Manuel Luna, mga tambay. Ibang klase po. Malilintikan po ito sa Ethics Committee. Dahil nga po, meron po, andyan po sila Senator Marcoleta, di ba? Sa Blue Ribbon Committee ay malilintikan po ito, mga tambay. Lalo-lalo po pag umusad na po ang investigasyon. Ito naman po ang sagot ng senadora dyan, mga tambay. Sasagot naman po siyempre po yun. Hintayin po natin ang sagot ng senadora. Ise-set up ko lang po, mga tambay. Sandali lang po. May sagot po siyempre ang senadora. Ito po. Ito na po ang sagot
ng senadora. Siya po ngayon ang nasa hot seat. Matagal na pong ginagawa ng senadora ito, mga tambay, yung mga kanyang mga testigo. Kaya lang po, nagkamali po siya dahil po ngayon nagbumiram sa kanya po bumalik ang sinasabing mga pasabog niya umano. Media advisory for the filing of an ethics complaint against you this afternoon. I know it hasn't been filed, but they've already announced to the media their intention to file. So, what do you make of this ethics complaint that is going to be filed by the group of Attorney Ferdinand Topacio? Recycled lies, harassment, ano pa nga ba? Ako naman ay buong loob kong haharapin yung complaint nila once na mabasa ko. Ma'am, sino sa tingin mo nasa likod nila? Initiative nila yon o may tao behind them? Ano ba yung track record nila? Laging may nasa likod din. So you're not bothered? Bothered in the sense na ang naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May mga drama pa dyan, pero sige lang, di po kami magpapadistract dyan. Basta't pagka-file nila, babasahin namin ang complaint at haharapin namin ang buong buo. Ayan, mga tambay, maraming tinatrabaho po. Siyempre po, ano po mga tinatrabaho ng senadora? Napakarami po. Pagpapabagsak una sa mga kalaban sa politika. Hindi po ba? Una-una sa pagpapabagsak sa dating Pangulong Duterte, sa Vice President, umano. At siyempre po, napabagsak na rin po niya ang grupo po ni Kibuloy. Ngayon po, talagang haharapin mo po yan, senadora. Haharapin mo yan dahil yan po i-complain. Ethics complaint po yan. Siyempre po, iimbestigahan po yan ng Blue Ribbon Committee kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. At siyempre, hindi naman po maglalakas ng loob. Ito po sila Atty. Topacio, sila Atty. Jing Paras, at si Atty. Luisito Jacinto, si Manuel Luna, si Atty. Manuel Luna, hindi po magsa-aksaya ng panahon yan na magpapail po ng ethics complaint. Kung wala po mga matitibay na ebidensya yan. Siyempre, meron. Hindi po ba, hindi lang naman po si alias Rene ang lumutang na binabayaran nyo po ng milyones. Meron pong statement po yan. Statement po ni alias Rene na talagang pinirmahan niya po yan. Pirmado po niya ang kanyang statement. At sa katunayan, napakalakas ng loob ni alias Rene dahil pinakita niya na po ang kanya pong pagkakakilanlan. Tinanggal niya na po ang kanyang piring. Nung panahon po na siya po ay binayaran daw po ng Senadora Risa Hontiveros nang hindi bababa sa 1 milyon, ay may piring pa ang kanyang muka. Ngayon po, nung sinabi niya na hindi na po siya papayag na siya po'y magamit ng senadora, tinanggal na po niya ang kanyang piring. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nakita na po ng buong sambayanan. Hindi po ba, senadora? At napakarami pa pong sinabog, pinasabog. Napakarami pong pinasabog ni alias Rene. At yung kanyang mga nakitang mga ginagamit daw po nila umano na mga testigo. Nakita po ni alias Rene, nakakondominium pa. May mga allowances pa. Kumpleto pa. May mga services. Kumpleto. Masarap pa kinakain. Pati nga raw po sila Matubato at Las Cañas na idinidiin po ang dating Pangulong Duterte ay napagkikita rin daw po niya doon kung saan po sila nakakondominium. Ibang klase ka, Senador Risa Hontiveros. Napakatagal nyo na pong ginagawa yan sa Senado. Hindi po ba? At ano naman po ang kredibilidad at ano naman po maipagmamalaki na sumusuporta yata ito umano sa makakaliwa. Dahil ito po'y nagmula sa Akbayan. Akbayan. Ano po ba ang Akbayan? Hindi po ba sumusuporta ito sa makakaliwa umano? Sige nga. Ngayon, panahon na po. Lumalabas na po kasi lahat ang baho ng mga politiko. Di po ba? Yung ginagawa po nilang masasamang gawain, lumalabas na po dahil umaalingasaw na po ang mga sikreto nila, mababaho. Di ba? Nakita po natin, lahat ng politiko ngayon, majority ng mga politiko ngayon, mga katambay, ay naglabasan po ang mga sikreto nilang korupsyon, mababaho, political. At ganun din po dito kay Senadora Risa Hontiveros, ang kanyang mga pinaggagawa,
panunuhol, pagbabayad sa mga testigo daw niya para lang pabagsakin ang politiko na kailangan niyang pabagsakin. Ay magbabayad siya ng napakalaking pera pa yata ng gobyerno o taxpayer ang gamit. Di po ba? Lahat, halos, ay ikinakabit niya sa issue, lalong-lalo po sa mga Duterte. Ngayon, hindi naman po papayag ang taong bayan na ito po ay mapawalang bahala lang ito. At sinasabi nga, hindi po aaksyonan ito ng Senado. Kailangan po aksyonan ng Senado ito. Napaka-importante po ito. Kailangan po ito, kung totoo man po ang sinasabi nila alias Rene at nila Attorney Topacio, Jing Paras at Attorney Luna, mga kabayan, hindi po dapat ito pamarisan ng mga kapwa niya senador. Dahil mga kababayan, meron pa naman tayong matitinong senador dyan. Hindi naman po lahat dyan ay sobrang korap at sobrang magnanakaw at sobrang mamulitika. Hindi po ba? Kaya dito dapat po masampulan ito. Dahil unang-una, napakahirap po pagkatiwalaan ang isang politiko, ang isang mambabatas, mga katambay. Lalong-lalo po kung sumusuporta ito sa kabila, sa kaliwa, ang suporta nito. Mahirap pong pagkatiwalaan yan. Dapat po talaga ay mawala na po yan sa kapangyarihan. Hindi po kailangan ng taong bayan at hindi po kailangan ng Pilipinas na mga ganyang klaseng politiko. Puro pang sariling interest lamang ang mga layunin ng mga taong yan. Lalong-lalo po kung sinusuportahan mo pa ay kaliwa, mga kababayan. Maraming salamat po kay Attorney Jing Paras, kay Attorney Topacio, kay Attorney Luna, at sa mga tumatayo at tatayong mga testigo dito po sa sinampa po nilang ethics complaint laban po rito kay Senadora Hontiveros. Kailangan pong putulin ang sungay. Kailangan na pong putulin ang sungay ng senadora sa ginagawa niya umano na mga tanim witness, tanim ebidensya, at kung ano-ano pa na sinasabi nila Attorney Topacio. Hindi po pwede yan. Kailangan po dyan, putulin mo na ang sungay, mga kababayan. Sana po, mapatunayan po na talagang lahat ng sinasabi nila Attorney Jing Paras, Attorney Topacio, Attorney Luna ay pawang katotohanan lamang, at ganun din po ang mga sinabi ni alias Rene at ng mga iba pang testigo, mga kababayan. Thank you po mga kababayan. Hintayin na lang po natin ang mga susunod na mga araw at sinasabi nga yung gagawin na po na investigasyon po dyan ng Senado at ng Blue Ribbon Committee sa committee po at pangunguna ni Senator Marcoleta. Tingnan po natin kung hanggang saan po ang itatagal ng isang napakagaling at napakatalinong senadora na napakarami pong issue nito. May issue rin po ito umano sa PhilHealth. Napakaraming pera din daw po umano. Ang billion din daw po ang issue nito sa PhilHealth, mga tambay. Sana po sa mga susunod na panahon ay maimbestigahan din po yan. Yung issue niya po sa PhilHealth at marami pang iba. At syempre, kaya napaka-importante rin po mga tambay na ma-lifestyle check din po itong senadora nito. Dahil kung totoo po lahat ng sinasabi ni alias Rene, ay kailangan din po yung ma-lifestyle check po ang mga bond, ang mga kayamanan nito. At syempre, ang pondo nito, kung may katotohanan, kung saan niya dinadala ang pondo niya bilang senador. Nagagamit po ba ito sa tama para sa taong bayan o pamumulitika, pang sariling interest o pambayad sa mga testigo na kinukuha niya? Nakasama pa yata nila sa grupo nila itong mga aso na sinasabi at meron pang mahilig sa saba. Yung grupo, pati yata grupo ng Makabayan Black ay nasa kanila rin yata, mga kabayan. Hindi kaya? Kaya po mga tambay, hintay-hintay lang po tayo. Alam naman po natin, yung sinasabi po ng ating dating Pangulong Duterte, may tamang panahon po kasi. May tamang panahon po sa mga demonyo, magnanakaw na mga politiko. Tama po si dating Pangulong Duterte. May tamang panahon para sa kanila. Lalabas at lalabas po ang kanila po mga baho. Ang kanila mga sikreto, mga katambay, ay aalingasaw po talaga yan.
Kaya sana po, ito na po sana yung tamang panahon para sa isang senadora, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at sa mga nagsusubscribe po. Thank you rin po sa mga subscribers po natin. Mabuhay po kayo. At sa mga nagla-like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat din po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at pangkape sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. At ganun din po ang panalangin po natin na isama po natin sa ating dasal. Maingatan po ang pamilya Duterte. Ang Vice President, maingatan po siya. Ganun din po ang dating Pangulong Duterte, maingatan po siya. Lalong-lalo po ang kanyang kalusugan at buhay ay madugtungan pa po. At makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan. At ganun din po tayo po mga tambay, magdasal at mag-ingat at manalangin na tayo po ay maingatan din. Maraming salamat po. Sa muli. Bye-bye.